Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw, sama-sama lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwento ng pag-asa. At sa bawat stopover, lagit-lagi nariyan ho ang serbisyong may puso hatid sa bawat Batanggenyo. At sa ating bawat pagbiyahe, baon natin ay ang magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong muka ng ating ugnayan. Kaya naman mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, ay samahan nyo na naman ho kami ngayong araw ng Wednesday para po sa isa na namang makabuluhang talakayan na lagit-lagi nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Malamig na umaga, magandang umaga, matatag na lalawigan ng Batangas. At syempre, napapakinggan nyo pa rin po ang inyong mga lingkod. This is yours truly, Arnold Tabares Jr. At ako naman po, si Cheryl May Halili. Good morning, partner! Good We missed you! morning! We missed you Ayan. so much. Kamusta ikaw? Oo. Okay na. Welcome back and Yes. Congratulations sa iyong Salamat. napakagandang gift ngayon taon para sa inyong Yes. mag-asawa. Ika Oo. nga yung biggest plot twist namin. Yun! And speaking of biggest plot twist, so eto na nga, partner, alam mo ba, at sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig, alam nyo ga na meron din tayong plot twist ngayong taong 2026. Imagine, kakatapos lamang ng unang taon ng pagbabalik ng ating governor bilang ina ng lalawigan. Yes. Aba, may plot twist agad hatid sa ating mga kababayang Batanggenyo. At ito nga ay ang Trabaho Wednesday sa Kapitolyo. Ayun naman. Kaya naman sabi nga natin ngayong araw ng Miyerkules, ay kayo baga ho ay naghahanap ng trabaho o baka naman may kakilala po kayo na nais magsimula or mag-start ng bagong karir. Kaya naman huwag hong palampasin ang pagkakataong ito dahil baka ito na ho o arin na ang inyong hinihintay na opportunity. Ayan, dahil ngayon nga pong umaga, tampok natin ang isang programang magbibigay po ng pag-asa at bagong simula sa ating mga kababayang Batanggenyo. Uy! Ayan ang Trabaho Wednesday sa Kapitolyo, kung saan po personal na makakaharap ng mga aplikante ang employer at maaari pong makahanap ng trabaho na akma sa kanilang kakayahan. Yes, kaya naman po, kung kayo po o ikaw ay isang fresh graduate, kung kayo po ay naghahanap ng panibagong opportunities o nais muling makabalik sa pagtatrabaho, kung gusto ay humanap ng kanilang bread and butter, Yes. kung may onting shifting na gusto o may ibang calling na gusto, baka ito na ang tamang episode para sa inyo dahil ngayong araw po
ay kasama natin ang kinatawan mula sa Provincial Assistance for Community, Public Employment and Youth and Sports Development Office o ang ating PACPACEDO na si Ms. Marinel A. Buenviaje, ang ating pong Labor and Employment Officer 1 upang magbahagi at ibahagi ang lahat po ng dapat nating malaman tungkol sa recruitment activity na ito. Kaya naman, good morning, Ma'am Marinel. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang init ang ng pagbati niya Ay, talaga, yes, no? oo. Parang yung pagbati pa lang niya ng good morning sa ating lahat, ramdam mo na may surprise, ito na yung plot twist today. Oo. At ramdam mong madami siyang baong impormasyon na ibabahagi sa atin. Ano? Ayan. So, Of course naman po. Yun. kamustahin muna natin si Ma'am Marinel at syempre ang inyong tanggapan ng PACPACEDO sa pamumuno ni Ma'am Vinda, ni Tita Vinda. Of course, ano po talaga namang ang aming Ma'am Vinda ay talagang sumasabay sa bilis po ng ating takbo dito sa atin sa province. Talagang in-line po siya sa ating Hearts program ng ating mahal na Governor Vilma Santos Recto. Talagang minimake sure niya na every division sa amin ay magkaroon ng innovation. Ina-encourage niya talaga kaming magkaroon ng bagong programs or project. Kagaya nga po nito, actually, siya ang likod. Siya talaga ang mind dito sa ating bagong programang ito. Yun. Ayan, diretso na tayo, ma'am. Speaking of bagong programa, ang Trabaho Wednesday sa Kapitolyo, ano po ba yung layunin nito? So, syempre, yung Trabaho Wednesday sa Kapitolyo, ang pinaka-purpose niya, ang ini-aim po talaga namin at goal nito, magkaroon ng accessible venue para sa ating mga kapwa Batanggenyo. Specifically, yung mga naghahanap po talaga ng trabaho. Since kami na yung humahanap ng mga employers na naghahanap, meron silang mga job vacancies. So, yun na yung PACD po ay bukas palad at open sa mga naghahanap, mga aplikante na naghahanap ng trabaho. Kagaya nga po ng sabi nyo na pang bread and butter or change of career. So, yun na po. Ito na po yung opportunity. Yun talaga yung pinakalayunin. Magkaroon ng venue, accessible venue for all the Batanggenyos po. Yan, and siguro itanong natin kay Ma'am Marinel, ano ba yung story behind Yes. Trabaho Wednesday sa Kapitolyo? Ano yung concept nito? Paano siya nabuo? Nakakatuwa kasi from another program din ni Governor Vilma Santos Recto. Ito po yung MBA VSR kung saan po yung Provincial Assessment Team together with our department heads ay pumupunta sa iba't ibang lugar, sa bayan-bayan. At nagtitingin sila ng kanilang counterparts kung kumusta ang lagay, ano ang ginagawa, ano ang mga good or best practices ng bawat offices po doon. So kami, nakakausap namin yung mga peso managers, yung aming peso counterpart, and nakita namin yung dilemma ng peso na maaaring nahihirapan tayo. Ang laki kasi ng ating unemployment rate sa probinsya. So, nakaisip, actually si Ma'am Vinda nakaisip nitong Trabaho Wednesday sa Kapitolyo na magkaroon tayo ng regular program ng local recruitment activity or special recruitment activity na ang aim nga nito din ay aside from magkaroon tayo ng accessible venue ay at least maitaas man lang ang employment rate within the province of Batangas. Wow. Alam mo, partner, yan yung napakaganda dun sa ginagawa ng ating naging programa ng ating gobernadora na MBA VSR na sabi nga, lumalapit tayo sa bayan-bayan. True, Inaalam totoo yan. natin kung Oo. ano yung mga pangangailangan nila na kung saan makakatulong ang Kapitolyo talaga upang matugunan yung mga problema ng bayan-bayan. Correct. At bigyang klaro lang natin. Let's clarify. Kasi sasabihin naman nung iba, kagaya ni Auntie, oo, tatanong niyan, di ba ang PACPACEDO naman through the initiative ng ating provincial peso, ay may mga job fair naman. How do they differ from one another? Ano ba yung pinagkaiba ni Trabaho Wednesday sa Kapitolyo dun sa ginagawa natin before na mga trade fairs? Okay po. So, Job fairs. Job fairs. Ang job fair kasi, it consists of 2 or more companies. Tapos sa isang venue siya, so madami talaga siyang company na ini-invite Ayun. namin. However, itong si Trabaho Wednesday sa Kapitolyo, local or special recruitment activity lang, isang kumpanya lang po yun. When you say locals, if I may, if you say local, within Philippines po. Kapag special recruitment activity naman, agency siya
para overseas naman po. Syempre, alam naman natin na ang iba naman ay gusto din namang makapag-abroad. Gusto Yes. magtrabaho Okay. at naghahanap ng opportunity sa ibang bansa po. Sabi nga ay if opportunities doesn't knock, build more doors. Yes. Paano kung halimbawa, 'di ba, confined dito sa local yung opportunities? Ang ganda dahil sa Trabaho Wednesday sa Kapitolyo ay bukas na bukas din yung oportunidad kung may calling ka kasi mali mo, 'di ba, may mga ganung mga Batanggenyo na Oo. ay ang swerte ko ay baka wala dito sa Pinas, baka nasa Yes. abroad. At ngayon, alam ko na pinagkaiba na yung job fair na Yes, tinatawag at oo. saka itong Trabaho Wednesday natin. Kasi nga, palaisipan sa akin, may Trabaho Wednesday pang inilaunch. Oo. Meron naman tayong nagaganap na job dyan. Now I know. Oo, alam na natin ngayon. Oo. At mas maganda kasi may focus. Yes. Diba? Mas napagtutuunan talaga. Oo. At syempre, magiging aware ang mga tao na halimbawa, this coming Wednesday, itong kumpanyang ito ang magiging magre-recruit. So, Opo. alam na nila Mhm. kung akma ba sila dito o hindi. And speaking of akma, Uy. ano po yung mga sino-sino po yung mga maaaring mag-apply sa recruitment activity na ginagawa natin? So, mapa fresh graduate ka man o may experience ka na, talagang welcome na welcome po tayo sa ating makasali sa Trabaho Wednesday sa Kapitolyo. Wala naman po kami, although depende din naman siya sa ating company na i-invite, Mhm. pero usually naman po, fresh graduates ay welcome at may mga experience, very much welcome. And we try naman po na ma-advertise ito ahead of time para lahat ng qualifications as well as requirements ay ma-post, ma-share sa iba't iba, especially sa mga peso counterparts namin para sa kanilang mga constituents doon sa kanila ay ma-inform din po nila. Yes, tama yun. Maganda yun, maganda yun. Tama naman. Para naman aware talaga ang bawat bayan na may mga gantong recruitment na nangyayari dito sa atin sa Kapitolyo. And tama po ba, kailan po yung Trabaho Wednesday na ito? Tuwing kailan po siya ginaganap? So, kaya po siya Trabaho Wednesday. So, every second and fourth Wednesday of each month po, magkakaroon po tayo ng local and special recruitment activity. May explanation ba, Ma'am Marinel, kung bakit araw ng Wednesday? Actually, sinasabi nila historically daw, Aha. historically daw, mas open-minded sa pag-decide ang mga businesses. Okay. Parang ito yung kahit midweek na siya, parang kumbaga, di ba pag Monday medyo bago-bago pa lang, magre-reset pa lang ulit ang Mhm. ating utak. So Okay. parang yung boost ng power natin, yung pagtatrabaho natin, nandun siya sa Wednesday na nasa midweek, na parang ito yung magiging mas magandang makapag-decide if pwede ba ito for hiring, makakapaghanap ba ito ng maayos ba itong aplikante ito. So para sa ganon, mga business side, ano ba matatawag mo doon? Mga business side, yung kasabihan, mga ganon. Oo. Okay. Parang mga principles Yes, na, yes, di ba? yes, Oo. oo, yan. Kagaya nung halimbawa, kahit gabi na, ang bati nila, good morning. Yes, Di ga? oo. Gayon pagka mga Oo, business mga kuwan. business. Oo nga naman. At ang nakakatuwa dito, may explanation di ba? Hindi Wednesday dahil Gusto lang. Oo, dahil Gusto gusto lang, lang oo. kasi yun yung available na Oo. nakararami. Pero Wednesday kasi para yung drive mo din, di ba? Pero tama naman nga kung iisipin mo, no? Oo. Kasi from Monday, medyo may hangover ka pa nung past Ng weekends. weekends, yes. Oo, preparation pa para sa mga gagawin mo for this week. Mhm. And then, pagpatak naman ng Thursday, nandiyan na yung drive mo na, yes, magwi-weekend na uli. Oo. Tama nga naman yung Wednesday nga naman. Bagaman ng weekends ngayon ay parang lunch break na lamang. Yes. Oo, sa tuli ng araw at hindi mo Oo, talaga totoo. Oo, hindi nga natin na malaya na dahil enjoy tayo sa ating working environment. Naka 1 year na pala ang ating nanay ng True, lalawigan. oo. Going back, nabanggit ni Gov, kung hindi ako nagkakamali, nitong araw ng Monday Yes. na sa 12 nga ba, isisimulan na ulit ito? Yes, correct ka Mhm. dyan. At kailan siya mismo nagsimula? Kailan nyo siya mismo nilaunch? So, officially po na-launch ang Trabaho Wednesday sa Kapitolyo noong July 22, 2026. Oh. So, meron kaming company noon, si Avance Pilipinas. Siya ay naghahanap ng, para siyang manpower
outsourcing po. Specifically sa Lima, Batangas. So, nung time na yon naghahanap si Avance Pilipinas ng 1,000 production operators, Wow. di ba? And thank God, napakaganda po ng naging feedback, naging outcome ng ating launching na yon. Nagkaroon po kami ng total of 108 applicants. Uy. And nagkaroon kami ng 33 hired on the spot. HOTS kung tawagin, na ibig sabihin po ay pasok ka na, approve ka na, tanggap ka na ng araw na yon. Wow. Parang date na lang ng pagsisimula Yes. ang tabayanan mo. Magme-medical na lang Requirements na lamang. lang ang Ang kukumpletuhin tawag pala mo. doon ay HOTS. Yes. Ayan, hired on the spot. Wow. Ano naman? HOTS. Oh. So ngayon may natutunan na naman tayong mga terms. Pero speaking of which, kanina nabanggit natin, Ma'am Marinel, na nasa 100 plus ang mga, ano ba ang tawag? Aspirant, Yes, di ba? aspirant. Na nagbakasakali at naggusto o nagnais na mag-apply. Pero ang dami din ng HOTS. Pero ang tanong ngayon, ano ba yung mga requirements na inihanda ng 100 plus na unang nag-try dun sa, ano ba ang tawag? Parang soft launch ng ating programang Trabaho Wednesday sa Kapitolyo. So of course, ang dala-dala nila is yung resume nila. At the same time, kung meron sila mga TOR yung sa schools Yes. or transcript of records or diploma. Kung halimbawa naman sila ay board passer, syempre yung mga PRC nila and other necessary requirements, ini-inform naman namin through our posting kung ano yung mga kailangang requirements nila. At saka syempre, confidence, talino at puso. Totoo yun. Totoo. Magandang combo yun. Oo. Confidence. talino at puso. Totoo. Kasi nga, sabi, dapat laging sa pagtatrabaho, nandoon ang iyong puso. Para maibigay mo, sabi nga ay, kung walang puso ang trabaho, Oo. baliwala ang gawa mo. Kung ikaw naman ay confident lamang at may talinong dala, kung wala naman yung, hindi mo mararamdaman kasi Oo. walang puso, hindi rin ganun kaswak. Pagka may puso, you'll never go wrong talaga, Yes. di ba? Ayan, ma'am, mabalik tayo. Kung sabi nyo, second and fourth week Yes. ng buwan, tama? Wednesday. So, tama, ngayong darating na August 12, magkakaroon tayo ng Trabaho Wednesday. Yes po, sa tanggapan po ng PACD, gaganapin, 8 a.m. to 12 noon. Ang amin pong company na naka-partnership po ay si House Technology, HTI. So, nag-offer din siya ng mga production operator. Pero ito pong si HTI na ito ay naka-based sa Cavite. Doon naman sila madedeploy once na sila ay natanggap. Ang lapit pa rin. Oo. Yung una ay sa Lima, Yes. Batangas Province. Ngayon, Cavite, ang lapit pa rin. Opo. Diba, yung mga gusto ay hindi masyadong malayo sa mga pamilya nila dito sa ating lalawigan, ayan na yung opportunity. At maidagdag natin, bukod dun sa ating housing technology HTI, ano po yung ibang mga companies na makakasama natin siguro in the future? So, syempre, si Peso, meron na siyang mga partner companies talaga. So, ngayon, i-advertise ko na rin sana ngayon. So, magkakaroon po tayo ng local recruitment activity under our Trabaho Wednesday sa Kapitolyo program. Ang atin pong fourth Wednesday ngayong buwan na ito ay si SM Supermarket. Uy! Diba po? So, dito lang yon sa Batangas. Sa second Wednesday of September naman po, September 9, amin pong tentative pa naman po ito, pero dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi lang naman local ito, kundi baka gustong mag-abroad, so pang overseas po natin ito. Amin pong kinakausap si Infotech, bound to Japan po siya. Wow! Naghahanap siya ng mga bus driver or any skill po. So, pwede po yun. And our fourth Wednesday naman po sa September ay avoid this construction naman po. So, ma'am, ano yung mga trabaho o posisyon na ino-offer ngayong darating na August 12 ni HTI? So, yun nga ma'am, naghahanap po si HTI ng 1,000 ulit na production operator. So, yun naman po ay
gaganapin nga natin sa PACD sa August 12. At kapag naman daw po sila ay nakapasa, meron daw po silang parang dormitory doon sa Cavite na malapit sa mismong site. Yun yung ino-offer sa mga matatanggap. Meron din silang mga free allowance, may overtime pay din sila. So maganda yung benefits po ni HTI. So hopefully sana dugmuin din, dagsain din tayo po na ang mga aplikante. May ano din, may ano ang tawag doon? May pa-staff house. Yes, Diba? Kasi Cavite, medyo malayo siya compared dun sa Lima. So, kaysa mag back and forth ka nga naman or mapalayo sa iba mong makasamahan, may provision ng ano. Actually, partner, yan din yung isa sigurong iniisip ng mga makakarinig nito na HTI yung yung ating company na partner this coming Wednesday. Ang una agad papasok syempre sa isip nila, malayo. Oo. Paano yung housing nila doon? Yan po, nasagot na meron pong housing na provided si HTI. Yun yung pinakamaganda doon eh. Kaya for sure madami ang pupunta at mag-a-apply dyan. Pero bagaman nabanggit mo na malayo, HTI maganda rin naman. Yes. Pero syempre, specifically, Ma'am Marinel, for HTI, ano ba yung mga kalidad ng employee na inaay nila from the Batanggenyos? Okay, so very, simple lang naman po. So, dapat ikaw ay 18 years old and above. Willing to accept din naman po sila ng fresh graduates. Oy. At saka, syempre, kung may with experience, okay lamang din naman po. And syempre, willing din nga sila dahil Cavite. Yes. Willing Yes. silang medyo mapalayo muna sa Oo. kanilang pamilya. At wala daw pong exposed body tattoo. Oh, Yun, yeah. kailangan Okay. hindi mo na daw po makita. At syempre, willing silang mag-overtime, dagdag oras. Ano po sa pagtatrabaho. Kasi parang ang alam ko po ay may target silang matapos ng paggagawa. Kaya talaga, they want to have, magkaroon ng overtime po talaga. So, yun lang. Na-realize ko lang ito, parang wala ito sa topic, pero natuwa lang ako kasi gone are the days na para makakuha ka ng experience sa trabaho, hindi ka nahahanapan ng experience mo sa trabaho. Parang same thing with para makakuha ka o makapag-apply ka ng valid ID, hindi ka na kailangang hinga ng valid ID. Diba? Ngayon kasi mas pinaalwan, mas pinadali, and literal, inilalapit natin sa tao talaga. Diba? Yan, meron nagtatanong sa comment section natin. Ano sa mga manonood natin, tagapakinig, may registration po ba bago pumunta o maaaring mag-walk-in na lamang? Ayun. Thank Okay you sa lang po. question, Tito Roger. Okay lang po na walk-in. Wala Ayan. namang pong registration, ni registration link para makapasok, makasali. Wala po. Very much welcome po ang PACD office para po sa mga walk-ins at gusto pong mag-apply. Walang Ayun. walang halimbawa by appointment na, ay pwede pong mga ganitong oras. Oo, syempre, kung sino nandyan, agad i-entertain ng Yes. pack-pace do yan. Ika nga i-open po ito para sa lahat na naghahanap ng trabaho. Eh, may bayad daw po ba? Wala po. Wala. Wala po Ayan. kaming tinatanggap. Libre po. Libre. Ayun. Ang isa pang comment, maari nyo daw po ba silang bigyan ng tip para sa mga first-time job seeker? Gawin na nating sasabak tips sa para Oo, madami tips silang yan. ano. Oo. Para sa sasabak daw po sa interview. Yes, okay. So, syempre, siguro po, dapat alam ninyo kung ano yung posisyon na a-applyan ninyo para at least makita man lang ng employer na ikaw ay interesado talaga sa iyong ina-applyan. At the same time, alam po ninyo din kahit papaano ang background ng company. Alam mo kung kanino ka nag-a-apply. Isa pa, kagaya nga po ng sabi ko, ang pinaka-importante naman ay may confidence ka at alam mo kaya mong sagutin, alam mong ikaw ay maaaring asset ng kumpanya. Ito yung baraha mo na kung ano man yung skills mo, yung kaya mong i-offer, give your best. Wala namang magiging problema kung ikaw ay talagang, wag lang yung over-over, di ba? Yung parang tamang confidence lamang para makita ng employer na, kaya niyang dalhin ang kanyang sarili. And of course, sabi niyo nga po din kanina, talino at puso.
I love Wala, it. oo. I Lagi love. Oo. naman. Yun yung ano yun yung isang magandang advice na habang ito sa edad nating to na tayong mga bata pa, you should always carry your bag na equipped with experiences, mga lahat ng alam mo, ilagay mo na diyan Yes. para sa mga ganitong pagkakataon na biglang may opportunity, meron kang bala na ilalabas. Yun yung point nga naman Partner, na. natawa lang ako dun sa Mhm. sinabi ni ma'am. Na, Aha. wag naman nga naman yung over. Oo Na baka naman. naman Oo. mapaltan mo pa yung nagre-recruit. Baka naman nga naman mapaltan mo pa yung nagre-recruit. Yung tamang confidence lang. At nakakatuwa yung sinabi mong mga Mhm. batang katulad natin. Yes, Na oo. naman. Bumata ka kasi ng 2 weeks. Yeah, oo. yeah, 2 weeks. Oo nga. No? Ayan. Pero syempre, Ma'am Marinel, as one of the labor officers ng tanggapan ng PACPACE, you think, and from the perspective ng ating PACD or ngayon ay PACPACE, ano po or sa papaanong paraan po nakakatulong itong ganitong programs para po sa ating mga kababayang Batanggenyos? So, syempre, ngayon po kasi based sa ating PSA, Mhm. parang medyo tumataas kasi yung unemployment rate Ayan. sa probinsya. Especially nung year 2025, almost nasa borderline na tayo, parang 5.9% if I'm not wrong, if I'm not mistaken po. So talagang ang pinaka-purpose naman namin is maibaba ito. At lumipat sana sa employment rate, mapataas natin ang Mhm. employment rate dito po sa ating probinsya. Yun naman po talaga ang pinaka-goal. Even our peso counterparts po sa iba't ibang bayan. Yun din po ang kanilang goal. Yun po ang goal ng Federation ng Peso. Ang maitaas po ang ating employment rate sa ating mga kapwa Batanggenyo. Ang ganda nun. Ganda. Oo. Na-speechless ako dun. Nakatitig lang ako kay ma'am. Tama nga naman. Napakaganda ng kanilang layunin. Na mapataas yung employment rate. Hindi yung unemployment. Pero ito, may nagpahabol ng katanungan Ayan nga, sa ating oo. comment section. Ang sabi ni Ate Marife ay saan daw po ba maaaring makipag-ugnayan kung nais ko ho na magtanong tungkol din sa recruitment activity yan, ma'am? So, pwede po kayong makipag-ugnayan sa aming tanggapan sa PACD office po. Mhm. Meron din po kaming Facebook page, Batangas PACD at saka po Batangas Provincial Peso. Pwede po kayong mag-message doon. Nandoon din po ang aming telephone number kung sakali man po. At nakalimutan ko nga po pala, Aha. meron po kasi kami ngayong tinatawag na Drop and Go Resume Station. Uy. Makikita po ito sa harap ng aming tanggapan sa PACD office. Makikita rin po ito sa lobby ng OPG, pati na rin po sa mansion. So, yung pong may mga resume biglang dumaan sa Kapitolyo, ay Mhm. pwede naman po ninyong ihulog doon. Oo At nga. amin naman po siyang tinitingnan. Every Monday and Wednesday din naman po para makita namin kung may nakapaghulog. At ang ginagawa naman po namin doon ay inire-refer namin siya sa mga companies na akma sa kanilang qualifications. Nagja-job match kami. And siguro ang gagawin din namin doon ay kapag nakita namin na yung company namin na under po ng Sa Trabaho Wednesday sa Kapitolyo, maaari naming tawagan. Mhm. At yung qualifications niya ay nag-akma doon po sa hinahanap ng aming partner company. And Ayan. ito na lang siguro Mm-mm. bilang panghuli sa mga katanungan natin. Pahabol na tanong po ni Marco Quiro Cabello. Kung ang ating oras daw po ay 8 to 12 lamang, tayo daw po ba ay tumatanggap din bukod sa walk-in ng online? Yes po. Oh, Yes na meron yes din. po. Opo. Saan daw po pwedeng mag-send ng sumite ng Mag-submit. resume? Opo. So, pwede naman pong i-email Mhm. doon po sa ating pacd@batangas.gov.ph. Ayun. Para lang po makita din ninyo, doon nga po sa Facebook page makikita naman din po yung email address na yun. Ayun. So, bukod po sa Trabaho Wednesday, maaari po kayong pumunta or kung mapapadaan kayo sa Kapitolyo, hindi nyo na maaari nyo nang i-drop ang inyong resume. Meron po dito sa Mansion, ayan, meron din po sa OPG, and syempre doon sa PACD na office. Ayan, meron din po silang email na pwede ninyong senda ng inyong mga resume. Kaya
walang dahilan para hindi kayo makapag-apply Totoo. ngayon. Nandiyan na lahat. Ini-offer na lahat sa inyo, sa ating mga kapwa Batanggenyo. Anytime yon pagdadrop doon sa ating mga box, anytime po pwede niyong gawin. Ayan. Yes. At syempre, bilang panghuli, ay ika nga para muling ma-freshen up ang ating naging talakayan ngayong araw ng Wednesday siguro, ay sabay-sabay po nating tunghayan at pakinggan ang official jingle ng ating pong Wednesday Trabaho sa Kapitolyo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Ito na ang pagkakataon mo. Resume mo ay ihanda na sa Kapitolyo. Tara na! Maraming kumpanyang naghihintay para sa bagong simula ng buhay. Interview at opportunity, baka ikaw ng next employee. Huwag palampasin ang magandang pagkakataon. Pangarap mong trabaho, abot kamay na ngayon. Trabaho Wednesday sa Kapitolyo. Taray na, apply na! Every second and fourth Wednesday, opportunity ang dala. Handang umalalay sa'yo. Trabaho Wednesday sa Kapitolyo. Baka ikaw na ang ma-hire today. Fresh graduate o may experience, may pagkakataon para sa lahat. Dalhin lang ang requirements mo. Confidence sa puso mo. Recruitment activity ang naghihintay. Maraming employers ang nakaabang. Isang interview lang ang kailangan. Bukas na ang bagong kinabukasan. Fly! Interview! Smile! Believe! Trabaho! Success! Let's go! Trabaho Wednesday sa Kapitolyo. Huwag nang mag-alilangan. Every second and fourth Wednesday, narito ang oportunidad. Kasama mo sa pag-asenso. Trabaho Wednesday sa Kapitolyo. Simulan ang pangarap mo. Trabaho, pag-asa, tagumpay para sa lahat. Trabaho Wednesday sa Kapitolyo. See you, apply na, good luck. Future starts today. Talino at puso. Wednesday sa Kapitolyo. At your future starts today. Ayan. Ayun. Sabi nga, good luck. Mm-mm. Oh, ayan. Ma'am, para sa panghuling mensahe, baka may mga nakalimutan pa kaming itanong sa Oo. inyo. Baka may mga gusto pa kayong i-share sa amin. Nasa sa inyo po ang pagkakataon. Maraming salamat po. So, sana po inaanyayahan ko po ang lahat ng mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ng kanilang bread and butter, change of career o calling, ika nga daw po, sabi ni na ma'am at sir kanina. Inaanyayahan ko po kayo, narito po ang Kapitolyo through PACD po na nagbibigay po ng mga opportunity, nag-o-open po ng doors para sa inyo, para po sa mapalapit sa inyo yung mga employers po na naghahanap ng mga trabaho. At sana po ay masuportahan nyo din po kami, gawa ng kami po ay nag-iisip, nagpaplano rin po kami na parang kagaya po ng Capitol on Wheels po ba, lalapit din po ang Trabaho Wednesday sa Kapitolyo sa bayan-bayan. Actually nga po sa August 12 po ay tutulong po, bibigay po ng assistance ang Provincial Peso sa bayan ng Tingloy. Sa Wow. isla ng Tingloy, magkakaroon din po doon ng isang local recruitment activity na sana po ay kung may nakikinig man, nanonood na mga taga-Tingloy, maaari, pwede din naman po kung gusto ninyong magtawid dagat at doon Yes. mag-apply, Oo. wala pong problema. Inilalapit po talaga natin in line po sa gusto ng ating Governor Vilma Santos Recto na ilapit po ang Kapitolyo sa ating kababayan. Yes. Ayun. Napakagandang, parang nasorpresa kami doon, ma'am, ha? Sa ini-announce mo ngayon na ang Trabaho Wednesday din po pala ay lalapit sa mga bayan-bayan. Hindi lang ang Trabaho Wednesday sa Kapitolyo, kundi magiging Trabaho Wednesday sa inyong bayan. Yes po. Gayon ang mangyayari. Napakaganda. Tama-tama dun sa gusto at sa mga programang gustong ihatid sa atin ng ating Mhm. gobernador na Kapitolyo ang lalapit sa inyo.
Yun ang sinasabi lagi niya. At isang patunay na sa Batangas, matatag na trabaho, matatag ang Batanggenyo. Yes. Ayan, kaya naman muli sa ating nakasama ngayong umaga sa nag-enlighten sa ating lahat patungkol po dito sa Trabaho Wednesday sa Kapitolyo na programa ng PACPACEDO. Maraming salamat, Miss Marinel Buenviaje, ang ating napakasipag na Labor and Employment Officer 1 again sa tanggapan po ng PACPACEDO under the leadership of Ma'am Vinda Mendoza. Ayan, maraming salamat po and looking forward na kayo ay makasama namin sa mga susunod pang Wednesdays Yes. at Fridays ng ating biyaheng Kapitolyo. Sige po, sige. Ayan. Okay. At syempre po, pagbati muna na magandang umaga, nanonood sa atin si Ma'am Gina Lynn, si Sir Nel Pilyada, nakita natin kanina, very active sa ating comment section. At sa mga nagpadala po ng kanilang mga comments, maraming salamat po. At para naman po sa ating mga kababayan at mga tagapakinig, ay kung nais po ninyong muling mapakinggan at mapanood ang ating episode this Wednesday morning, ay maaari nyo po itong balikan sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman palambing ho, ay i-like, magpuso o mag-heart at syempre, i-follow nyo rin po kami sa aming iba pang mga official social media accounts para po sa iba pang mga updates. Samantala, subaybayan at magkakarinigan po muli tayo ngayong araw ng Friday para po sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Ayan, syempre, hindi natin makakalimutan ang ating technical team na nakasama nating bumiyahe ngayong araw sa pangunguna ng ating Director Direct Gian Marco Escamillas. Uy! Ganon din si Kiro Gunyo, Crystal Cabello, si Gerard Season, si Julius de la Cruz at syempre si Vincent Roy de Chavez at si Yvonne. Si Yvonne Fernel. Yan. At kasama rin natin mula sa tanggapan ng PACPACEDO, kasama ni Ma'am Marinel, si Sir Vincent. Good morning po. Ayan. At sa inyo po na aming mga manonood na hindi po bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. At sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalang palalawigan ng Batangas, muli, this is yours truly ang iyong kaibigan, Arnold Tavares Jr. Nang isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batanggenyo. Ito naman po si Cheryl May Halili. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para po sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Batanggenyo. Muli, ito po ang ating Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo.